Happy Resurrection Sunday! Amen! Pwede po ba tayong lahat po ay tumayo? Minsan pa, can we give glory to our Lord? Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon. While we sing this song, let's sing this with full reverence sa Panginoon. At ibigay po talaga natin yung deserve na pagsamba ng Panginoon. Hallelujah.
ng Panginoon. Tunay na huli ang ating Panginoon. Kaya sa umagang ito, kayo po ay inaanayahan na tayo ay manalangin sa pamamagitan ng ibinigay sa atin na pagpupuri at pagluwalhati sa ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay na kami ay nagpapasalamat sa kadakilaan mo, sa kabutihan mo, sa bawat isa sa amin, dakilang Diyos. Hindi po namin pwedeng itago ang aming kagalakan sa iyo, dakilang Biyama. Sapagkat kami ay tuwang-tuwa, kami ay nagagalak sa umagang ito, lalong-lalo na Panginoon, na kalilipas lang Panginoon ang pag-ala-ala doon sa inyong ginawa, doon sa krus ng Kalbaryo, dakilang Diyos. Hindi po matatawaran ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan. Sapagkat kung wala ka sa aming mga buhay at hindi mo kami tinubos sa aming mga kasalanan, hindi po namin alam kung saan kami papatungo, dakilang Ama. Kaya pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, sapagkat kami ay iyong hinango. Kaya na nandito kami, Panginoon, na nagkakaisa, lumalapit, nagpapakumbaba kami, dakilang Ama. Ano man, dakilang Diyos, ang nakikita mo na karumihan sa aming mga kaisipan, sa aming mga puso, ay hihingi po namin, dakilang ito. Dakilang Ama, sa iyon ang pagpapalinis mo, pagpapatawad mo, dakilang Ama, sapagkat kung kami, Panginoon, ay lalapit na mayroong karumihan, ay walang kabuluhan ang aming pagpupuri sa iyo, dakilang Diyos. Kaya salamat, dakilang Diyos, sa iyong paglilinis, sa iyong pagpapatawad sa bawat isa sa amin, dakilang Ama. Sa umagang ito, Panginoon, ay aming ipinagpapasalamat ang buong isang linggo, dakilang Ama, na kami ay iyong iningatan, pinagpala, at patuloy na pinagpapala, at naroon ang kagalakan sapagkat nakikita namin, dakilang Diyos, ang iyong kabutihan. Salamat sa mga kagalingan ng mga kapatiran na nagkaroon ng karamdaman. Salamat, dakilang Diyos, sa pagpapala mo sa material, sa lahat ng mga anak mo, dakilang Diyos, sapagkat hindi mo kami pinababayaan kailanman. Kaya aming pinagpapasalamat din, dakilang Diyos, ang mga lingkod mo na yung ginagamit sa lahat ng parte ng gawain dito sa church na ito, dakilang Ama. Umpisa sa aming Pastora Nina, as Pastora Minda, dakilang Diyos, si Pastora Kibara, Panginoon, si Lorden, Panginoon. Salamat sa mga lingkod mo, lalo-lalo sa ibaba na naroon, Panginoon, ang iyong mga anak na nag-aasar. Salamat sa kanilang mga buhay. At patuloy naming ipinagkakatiwala sa iyo, O Diyos, ang gawain ito na hindi kami aalis sa lugar na ito na hindi mo kami pinuno ng kagalakan, pinuno ng pagpapalang espiritual, dakilang Diyos. Kaya pinupuri ka namin at pinapasalamatan, pati na yung mga nangunguna sa aming pag-aawitan na tunay nga, Panginoon, na sila iyong ginagamit sa aming pagpupuri sa iyo, sa aming pagdakila sa iyo. Kaya narito kaming lahat upang ikaw ay aming papurihan, pasalamatan sa lahat ng ginawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin. At sa pagkakataong ito, dakilang Ama, ay amin din pinagpapasalamat ang iyong pagpapala, mga material sa bawat isa sa amin, sapagkat dumating man ang sinasabi mong palatandaan ng ang iyong pagdating, na naroon, Panginoon, na halos nagpapanik ang lahat dahil sa naroon na natatakot sila. Subalit kami na iyong mga anak ay nanampalataya kami at naniniwala, dakilang Diyos, na yung mga palatandaan na iyong sinabi sa iyong salita, na kami, Panginoon, ay hindi magulimihanan, hindi kami mag-alala, sapagkat ito ay palatandaan lamang ng iyong pagbabalik sa bundong ito, dakilang Ama. Kaya salamat, dakilang Diyos, sa kagalakan at sa kapayapaan, sa patuloy mong pagpapala sa bawat isa sa amin. Kaya sa pagkakataong ito, aming dalangin din ang aming mga kapatiran na wala pa sa oras na ito. Samahan mo sila, idala mo sila na may kagalakan, ingatan mo at pagpalain upang makasama namin sila sa pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo sa araw na ito. Tanggapin mo nga po, Panginoon, ang aming pagpasalamat, pagluwalhati, pagpupuri sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot dalangin. Amen. Amen. Question po ako. Sino po sa atin nag-rewatch ng Passion of the Christ?
May nag-rewatch po ba ng Passion of the Christ? Yan. Kami po ng husband ko, nag-watch po kami ng Passion of the Christ ngayong Holy Week and hindi ko pa rin kayang panoorin ng straight yung Passion of the Christ na hindi po ako umiiyak. Kasi yung grabe po yung gratefulness ko po sa Panginoon na tiniis niya po lahat ng physical pain and even yung weight ng kasalanan nating lahat para tayo ay mabuhay, para po sa atin lahat. May mga documentaries din po no, na mapapakita kung gaano kakapal at kalaki yung crown of thorns. Pag napanood niyo po yon, grabe. Hindi niyo po talaga ma-imagine yung excruciating pain na naramdaman ng Panginoong Jesus habang po siya ay nasa cross. And let us not forget yung yung reason po kung bakit niya yun, kung bakit namatay ang Panginoong Jesus. It is so we may live. Huwag po natin kakalimutan, wag po natin kakalimutan na napakalalim at napakalawak po ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Kaya wag po nating baliwalain, wag po natin i-take for granted yung salvation na nakuha natin, yung pag-ibig na nakuha natin sa Panginoon. I-treasure po talaga natin yon. Kasi yun lang po talaga ang babaunin natin hanggang pagtawid po natin sa kabilang buhay. Kaya let's remember Jesus habang pong inaawit natin tong song. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid Him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone.
roar for Christ the King. Oh, let's sing a praise to the Lord. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. He shall return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and He will rise among the saints. My gaze transfixed on Jesus' face. Minsan pa, He shall return. He shall return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints. My gaze transfixed on Jesus' face. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. For the last time, oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Can we utter a personal thanksgiving to the Lord, our personal praises to the Lord? Come on, let's sing our hearts out. We give you praise, Lord. Holy is your name.
nung inawit natin. At for endless, we will praise the name of the Lord forevermore. And for endless days, we will sing praises to our Lord. Huwag po tayong mapagod na umawit sa Panginoon. Kahit po nasa iba-iba po yung seasons ng life po natin ngayon, pwede po na sobrang lugmok po tayo. We feel like we're the end of the thread. Wala na tayong pupuntahan. We feel so lost. Hindi natin alam anong gagawin natin, kanino tayo lalapit, kanino tayo pupunta. Or nakaka-experience ba tayo ng financial crisis or health? May health issues po ba tayo? Huwag po tayong matakot dahil kasama po natin ang Panginoon. At yung kamatayan po niya, isimula po ng promises niya po sa atin na hindi niya po tayo pababayaan, hindi niya po tayo iiwan. And in Jesus, we have hope. Hindi lang po ito yung hope na alam natin, hope in the future, or hope, physical level po ng hope na alam po natin. But we have living hope po sa Panginoon. Meron pong buhay sa Panginoon. Kaya po, wag po tayong mahiya na lumapit sa Panginoon. Just cry out the name of Jesus. Come to Jesus. Because in Him, andun po yung comfort, nandun po yung peace. And again, we have living hope if nasa Panginoon po tayo. Hallelujah. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Minsan pa, how great the chasm. How great the chasm that lay between us, how high the mountains I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the Through the night. darkness.
the buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip for me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ. Jesus, my let's sing living hallelujah. hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living For the last time, let's sing hallelujah. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, this has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Oh, in you, Lord, there is power in your name. There is healing in your name. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Lord, today we declare na walang hold ang kaaway sa amin, Panginoon, because you are our Lord and we have you, Panginoon, sa aming mga buhay. You, our Jesus Christ, our Savior, Panginoon. We will declare your name, Panginoon, sa bawat season ng buhay namin, Lord. Hindi po kami matitinag ng kahit ano. We are founded by you. We are founded in you, Panginoon. Hallelujah. We have our living hope in you, Lord. Kaya, Panginoon, hindi po kami matatakot ano man ang aming pagdaanan dahil alam namin, O Diyos, na Ikaw ay kasama namin, Panginoon, in every step ng aming buhay. We know that you are with us, Panginoon. Kaya we will not fear, but we will celebrate always. Dahil you are our risen God, our risen Savior. Today, we will not just remember, we will celebrate the risen Savior, our Jesus Christ. Hallelujah! Let's give the highest clap of praises sa Panginoon. Hallelujah! Let's have a victory party here.
in that place. We stand in that place. Realize meeting face to face. I am yours, Jesus, you are mine. Heard this Perfect peace. Perfect day finally we'll see. celebrate Jesus. He's alive. He's alive. He's alive. And oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Hey, 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 hey. Forever I am saved. Hey, 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 hey. And oh, what a glorious day. What a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious day. What a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious day. What a glorious way. Jesus. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. For the last time, happy day. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Hey, 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 hey. Forever I am saved. Forever I am saved. Hallelujah. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh I won't be my quiet. soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. I won't be quiet. Oh, I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful.
and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord. Come on, let's celebrate oh my Jesus. soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh I won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Oh, I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Let us declare. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it I won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Oh, I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it Minsan pa. inside? I won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. 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 Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Minsan pa nga po, palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Manatili po tayo sa presensya ng Panginoon as we take our seats po para sa pakikinig ng salita. Amen. Amen. Napakabuti po ng Panginoon. Pwede ba nating batiin minsan pa yung ating katabi? God is so good. Hallelujah.
Amen. Mabuti po ang Panginoon. Pwede ba palakpakan natin minsan pa ang Panginoon? God is so good. God is so great. And He is always faithful sa atin pong lahat. Amen po ba? And as we celebrate this day, ay mapuno po tayo ng kagalakan as we prepare our tithes and offering, ay talaga pong pasalamatan natin ang Panginoon sa walang hanggang biyaya niya sa ating lahat. Amen po? Amen. Let's all bow our heads and let's thank God for all His blessings sa ating lahat. Heavenly Father, we thank You. We praise You. We honor You, Lord. Truly, You are our awesome God. Thank You, Lord, na minsan sa buhay namin, kami po ay Iyong natagpuan. Kami po ay Iyong inibig. Kami po ay Iyong iniligtas. And we are forever thankful, Father God, and grateful for what You have done in the cross for us, O God. Thank You for saving us. Thank You for forgiving us. Thank You for setting us free, Father God. And we want to honor You with all that we have this morning. All the blessings that we receive, all the fruits of our labor. Lord, lahat ng bagay na amin pong ini-enjoy today, we want to say thank You, God. Thank You for Your goodness, Your faithfulness, the everyday strength that You are providing us, Father God, for the wisdom, for the guidance, Lord, for the protection, Lord. Wala po, Panginoon, kaming ibang pwedeng sabihin at sambitin ngayong araw na ito, kundi maraming salamat, O God. You are truly faithful, Panginoon, sa bawat isa sa amin na narito. And as we give this morning, Lord, we are saying right now that we love You, Father God. We love You and we honor You, Lord. Kaya po, hayaan mo po na ang bawat sentimo aming malilikom ay magamit lang according to Your purpose, O God. Hayaan mo, Panginoon, na ang blessing mo ay patuloy mong i-multiply, Father God, so that we can reach, Panginoon, ang mas marami pa para sa iyo, Panginoon. Mas marami pang makakilala sa iyo, Panginoon, at maiproclaim namin, Father God, ang iyo pong kabutihan, Panginoon, ang iyong pong pagliligtas, Father God. Kaya salamat po, Panginoon. We honor You, we glorify You, and we bring back all the glory and praise to Your name, Father God. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. We can give our tithes and offering, and for those who are giving via our online banking, please do not forget to reach out to our office for the details para po ma-allocate po sa tama ang lahat po ng ating ibinigay. Amen? And so, today, let us prepare our hearts. Minsan pa, as we listen to the Word of God, na dadalhin po sa atin ni Pastor Norden Guevara. Good morning, everyone. Good morning sa narito at saka naroon sa taas. Nag-participate ba kayo sa ating worship? Praise? Kasi ako, bigay ako dun eh. Napagod tuloy ako, dapat pala. Hindi masyado. Joke lang po. Ang sabi ng Bible, love the Lord. Ito yung greatest commandment. Diba? Love the Lord your God with all your heart, soul, mind, strength. No? Dinagdagan pa natin. No? Yun po yung expression natin ng pagmamahal sa Panginoon. Pag in-express natin ang ating wholeheartedly tayong sumasamba sa Panginoon. Kaya yung mga hindi pa wholeheartedly sumamba sa Panginoon at yung hindi nyo sinabayan yung ating mga body worship, no? Pag hindi pa kayo sa susunod, talaga kailangan itodo bigay po ninyo dahil kung titin po natin o isipin natin, nire-remind tayo ng Panginoon lagi kung gaano ang ibinigay niya sa atin, no? Kanina dinidescribe ni Ate Sad, no? Dinidescribe niya kung gaano kahaba yung pako, gaano katigas yung tinik na yon, gaano katindi no suffering ni Jesus nung siya ay namatay
para sa atin, para tayo ay maligtas, no? Ganon katindi yun. Kaya pag tayo mga Kristiyano, ang pinaka may reason na mag-celebrate ng resurrection. Amen ba? Tingnan mo sa katabi mo, nagsi-celebrate ba yan? Kasi parang nakasimangot. Tingnan mo, parang nakasimangot eh. Nagsi-celebrate ba yan? So, tayo ang pinaka may reason, no, na mag-celebrate ng Resurrection Sunday. Amen. Amen. So, bago po tayo dumako sa ating preaching ay baka po may katabi kayo na hindi niyo po kilala, batiin niyo po sila. Hello, good morning. Kamusta ka? Ngayon lang kita nakita, ngayon lang tayo nagkita. Yan, dapat magbabatian po tayo, no? Napakahalaga po niyan. At mga announcements, ang announcements natin, una, may ushers meeting po, mamaya, 3 p.m. Yan, so, ito pong ministry ito ay entry level na ministry. Di ba? Pag sumali kayo dito, minimal ang requirement. Nagsa-church kayo, meron kayong D-group, done. Wala masyadong, doon na kayo matututo paano mag-smile talaga. Okay? Paano bumati. Ayan, so napakahalaga po ng meeting na yan. Natin po kayo. Next. Leaders Fellowship, yan, April 25, sa last Sunday po. Monthly na po ang Leaders Fellowship natin. Ito po yung talagang gaganapin natin para talagang lumalim tayo sa relationship natin sa bawat isa, sa paglilingkod natin, at dito rin po natin gagawin yung mga panalangin natin at mga concerns po natin, dyan po natin dadalhin. Next. Ayan, malapit na po ang EG natin, number 36 na, sa May 2 and 3, 2026. Ayan, so yung mga hindi pa po experiencing God retreat, so inaanyayahan po namin kayo, meron po sa baba na registration form. Ano po ang requirement? Ay dapat po nag-a-attend kayo dito. Dapat, hindi naman dapat, kung wala pa kayong D-group, ay meron namang doon choice. Kung may D-group na, yes or no. And then, 15 years old, pwede na po kayong maging candidate po dyan. Ano pa ba? Yan. So, sa paghahanda po niyan, meron po tayong gagawing, yung next slide. Yan, Road to Retreat, pre-EG session. Okay? So, i-announce na lang po natin yung details kung kailan po yan. Pero half day lang po yan gagawin. Kung naalala po, meron tayong D-manual pagkilala. Okay? Yung requirement na matapos, dyan po natin gagawin yan. Gagawin po natin class siya instead na hiwa-hiwalay kayong inaasikaso ninyo yung inyong mga bagong members or kahit sino po na hindi pa po nakapag-EG. Yan po yung kailangan, prerequisite po yan in order na maging candidate po sa EG po natin. Okay. Next. Ayan. So, meron na po tayong bagong preaching series ngayong April. Nababasa niyo po ba? Anong basa? Undefeated. Undefeated. Alright. Kung hindi niyo po nakikilala yung model ko po dyan, kilalanin niyo po. Ayan. So kung titingnan po ninyo, no, parang loser siya di ba? Kasi nakaluhod siya no? Pero meron pong talagang gusto natin i-portray yan. Tapos kung na-imagine po ninyo, meron po siya sa harapan na lamb. Nakikita niyo po ba? Lamb. Meron siya sa lamb, di ba? Pikit yung konti yung mata ninyo, ganun, makikita ninyo. May lamb. Tapos, ayan, nakaluhod. Nakaluhod po. Parang talo po siya, no, kasi nakaluhod. No? Pagka sa MMA o kaya sa boxing, no, pag napaluhod ka, na-knockout ka na noon. Pero sa Panginoon, habang nag-humble down tayo sa Panginoon, lalo tayo nagiging undefeated. Amen ba? Amen. So yan po ang preaching series po natin. Bago po natin talakayin pa ang preaching po natin, magsimula po tayo sa mga nangyayari po dito sa mundo. Alam naman po natin na merong gera sa Middle East. Tama? Okay? Nations against nations, may tension, may fear, may uncertainty na naman, parang pandemic, parang gano'n, di ba? Pero hindi naman yung pandemic na hindi tayo nakakalabas. Ito naman, papamahal ang langis at nararanasan natin yon. Sabi nga nila, kung gusto mo raw mamasyal sa mamahaling lugar, pumunta ka sa gasolinahan. Okay? Kasi mamahalin po ngayon doon, di ba? Pero,
Yun na nga po, na pagka po tumaas ang langis, alam naman natin, tataas ang presyo ng mga bilihin kasi may transportation po na ginagastos po doon. And then, tumataas ang pamasahe. Buti na lang, medyo sakop ang pamasahe sa law, di ba? Kaya hindi sila basta-basta yung nga lang, nagrarally sila, or ito pa, imbis na babiyahe mga riders, hindi nila sila babiyahe kasi nalulugi sila. Okay? So, affected po talaga tayo kahit po yung trabaho natin. Pero, ang masakit na katotohanan, tumaas ang lahat. Yung sweldo, maintain. Yun po yung mahirap, di ba, no? Maintain. In fact, yung buying value ng pera natin ay bumaba. Ilan na ngayon ang palitan ng dolyar? 60 point something? 60. O, di ba? Sa history po, hindi pa nakaabot ng ganyan, no? Parang ngayon pa lang, di ba? So, 60 na ang palitan po ng dolyar, no? So, sobrang baba na po ng value po ng pera po natin. Pero, hindi lang po magulo. Hindi lang po mundo ang magulo sa atin. Pati puso ng mga tao may kaguluhan din, no? Mayroong galit, may sama ng loob, may kasalanan, may hindi pagpapatawad, no? May mga sirang relationships na nagkalat na po yan. Even sa loob ng church, no? Na kahit na masolve yung gera sa labas, may gera pa rin sa loob na kailangan nating harapin at paglabanan sa tulong ng Panginoong Jesus. Amen ba? Yan. So, dito po talagang makabuluhan ng Holy Week kasi nire-remind tayo na ang lahat ng yon ay tinapos na ng Panginoon. Okay? At ngayon po ay babalikan na po natin yung ginawa ng Panginoon doon sa krus. Okay, so 2,000 years ago, may isang labanan, parang may injustice talaga na ginawa sa Panginoong Jesus, di ba? May pagdurusa, may dugo na dumanak doon sa krus, mukhang natalo siya, di ba? Mukhang katapusan na, mukhang failure during that time sa tingin ng mga disciples noon. Pero ang hindi nila alam at ng mga tao at ng kaaway, no? Yun pala ang turning point sa victory, sa tagumpay. Sabi po sa 1 Corinthians 15:54 to 57, kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kautusan, nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Malalim po itong verse po na ito. Pero ang sinasabi lang po dito, na pagtagumpayan ng Panginoon ang kamatayan doon sa cross. Kaya dapat tayo bilang mga nananampalataya sa Panginoon, nagpapasalamat tayo dahil binigyan ng tagumpay ng Panginoon tayo sa ating mga buhay. Amen ba? Amen. So, ngayon po ay tatalakay na po natin, no? Papasok na po tayo sa undefeated, no? So this month, buong month po ay parang Holy Week month. Ganun po ang mensahe po natin, no? So marihinig po natin lahat diyan. Tatalakayin po natin yung from forgiveness to power to our response and to transformation. So from the cross to change life, I hope na present po kayo lagi kasi magjo-journey po tayo together. So saan tayo magsisimula? Sa power ba? Sa miracle ba? Sa victory ba? Hindi po. Magsisimula tayo, ang usapan po natin sa forgiveness. Sabihin niyo forgiveness. Ngayon pa lang sabihin mo sa katabi mo, I forgive you. Tingnan mo mabuti. Tingnan mo siya. Someone named Jane, you tell Tony, I forgive you. All right. Tony, then you respond.
Okay, ngayon pa lang ay sabihin na po natin yan. Alright. So, ang title po ng preaching po ngayon ay The Prayer Jesus Prayed, Forgiven Because of the Cross. Let us pray. Maraming salamat po, Father God, napakabuti mo. Na-enjoy namin, Lord, ang worship singing namin. Nadama namin, Lord, ang presence mo. Napuno kami ng joy. Lord, kami, Lord, ay nagsiselebrate dahil nagsiselebrate kami ng resurrection, muli mong pagkabuhay, Panginoong Jesus. Pero hindi ka lang nanatili, Panginoon. Doon, ikaw ay nag-ascend sa langit, lumuklok, Panginoon, so to the right hand of the Father, at nangako ka, Panginoon, na babalik ka at kukunin, Lord, ang mga mananampalataya. Maraming salamat po, Lord, sa iyong mga promises, Panginoon. And right now, habang kami, Lord, ay naghihintay ng iyong pagbabalik, Panginoon, kami ay maglilingkod, sasamba, Panginoon, magpupuri, Panginoon, sa inyo. At kami, Lord, ay magpapalago bilang mga Kristiyano. Magpapalago kami ng aming pananampalataya at ng pagmamahal namin sa inyo at sa iba, Panginoon. May you use us, Lord, at gamitin mo, Lord, ang aming maririnig ngayon para, Lord, masindihan, Panginoon, at masimulan, Panginoon, yung aming puso sa pagsamba, Panginoon, sa inyo at yung pamumuhay namin bilang mananagumpay, bilang mga undefeated, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, undefeated. So, ang title po natin ay tungkol sa panalangin ng Panginoong Jesus, no? Nung kami ay nasa PGL, by the way, tagumpay po ang PGL, no, number 25. Palakpakan po natin ng Panginoon. So, ano po, yung iba po ay talagang talagang na-fatigue. si Ate Esther nga talagang nagkasakit pa siya. Meron nga body worship, nagsususok ka na sa sobrang pagod na, di ba? So, pero matagumpay po at talagang na-enjoy po namin ang presence at pagmamahal ni Lord sa PGL. Habang kami ay nasa PGL, kayo naman ay nagsa-7 last words dito, no, nung Friday. Tama, no? At natalakay po doon yung 7 last words at yung meron po doong isa na sinabi ang Panginoong Jesus. May isang panalangin na dapat hindi natin makalimutan itong panalangin na ito doon sa krus. Hindi ito prayer. Hindi ito rescue prayer. Hindi siya umihiling na, Lord, Father God, alisin mo na ako dito sa cross. Masakit. In pain. Di ba? Hindi siya nanghingi na sa klolo. Di ba? Ito ay prayer for forgiveness. Habang ang Panginoong Jesus umaagos ang dugo in pain, dinidescribe kanina kung gaano ka-painful yan. Di ba? Pag humihinga ang Panginoong Jesus doon, nararamdaman niya, may pain doon. Pag nag-exhale siya, may pain dito, lumilipat-lipat habang humihinga siya during siya ay nakapako sa krus. Pero, ang ipinanalangin pa niya ay forgiveness. Sabi niya sa Luke 23:34, Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. And they divided up his clothes by casting lots. No? So habang ang Panginoong Jesus ay nakapako sa krus, ang panalangin na, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So habang siya ay sugatan, hindi po siya gumanti. Habang siya ay pinapahirapan, hindi siya gumanti, bagkus siya ay nag-pray. At yan po ang main idea po ng preaching natin ngayon. Before Jesus conquered the grave, He conquered sin through forgiveness, revealing that true victory always begins with grace. Sa totoo lang, kung ang Panginoong Jesus, tinapos na doon pa lang, di ba? Pinatay na tayo. Dahil sa matinding kasalanan natin. Pero inuna niya ang grace. Inuna niya ang pagpapatawad. Tingnan po natin yung tatlong katotohanan tungkol sa forgiveness. Ito po yung ating tatalakayin po ngayon. Number 1,
forgiveness is initiated by grace. Forgiveness is initiated by grace. Kung ang unang tagumpay ng Panginoong Hesus doon ay forgiveness, ano ang ibig sabihin nito sa atin? Ang ibig sabihin nito sa atin, ang kapatawaran ay nagsisimula sa biyaya ng Diyos. Salamat dahil may biyaya ang Diyos. Kung hindi, wala na tayong pag-asa sa buhay na ito. Hindi pa nagsusorry yung mga nagpapako sa Kanya, pero pinatawad na Niya. Hindi pa sila nagbabagong buhay, pero may grace na sa kanila. Ganyan din po sa atin, mga kapatid. Sabi sa Romans 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Hindi hinintay ng Panginoon na magbagong buhay na tayo. Ibinigay niya na kagad na Kanyang buhay para sa atin. Siya ay namatay na doon sa krus. So tayo ay minahal na ng Panginoon. Kahit makasalanan pa tayo. Sabihin mo sa katabi mo, you are loved by Jesus. So grace goes first. Biyaya ng Diyos ang nauna sa lahat. Siya po ang unang kumilos, siya ang nag-initiate. Ibang klase ang Panginoon, no? Kaya ba natin yun? Kaya ba natin yun? Magpatawad kahit di pa humingi ng tawad? Kaya ba natin yan? Napakahirap niyan. Pero ang Panginoon, ginawa niya po yun. Sabi sa Ephesians 2:8 and 9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong mga sarili. Hindi talaga natin kakayanin, no? Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sino man. Hindi po ito nakabase sa ating performance. Di ba maraming ano tawag dyan? Ha? Nagpenitensya. Nitong week na to, di ba? Maraming nagpenitensya. May nakita nga ako, may tali sa buong katawan, hila-hila siya. Hinihila siya kung saan-saan habang buhat niya yung krus, tapos pinapalo siya. Meron nga yun dati, nung nakaraang taon nagalit yung pinapalo, gumanti rin Nakita niyo yun? Nagalit na siya Sabi, sobra ng sakit yung ginagawa mo naman. Pero si Lord, hindi siya gumanti. Pinag-pray pa niya. No? Ganun katindi ang Panginoon. So, hindi nakabase sa performance natin para pinatawad tayo, no? Kundi dahil ito sa grace. Hindi natin pinaghirapan pero binigay. So bago pa tayo humingi, may biyaya ng kumikilos. Okay? Sino dito yung mga parents na? Taas kamay. Mga parents na. Alright. Yung iba may parents, no? So itong illustration ko ay tungkol sa parent and children or child na illustration. Yung mga anak ba dito, nakakagawa ba kayo ng mali sa inyong mga magulang? Oo naman. Di ba, no? Nakagawa na ba kayo ng pinakamatinding mali? Kasalanan sa inyong mga magulang? Nakagawa na ba kayo? O yung iba, no? Siguro. Ako, bigla kayo oo nga, meron na. Pero ganito ang mga magulang. Kahit gaano pa katindi ng kasalanan mo bilang anak, yung magulang, ready pa rin na magpatawad. Ready pa rin na magpatawad. Of course, hindi lahat, di ba? Talagang may masama. Pero, sabi ng Bible, di ba? Merong malupit na magulang. Pero, dahil anak na yon, ready pa rin siya magmahal, no? Ganun ang Panginoon sa atin. O mas higit pa ang Panginoon sa atin. Hindi tayo pinatawad ng Panginoon dahil deserving tayo o humihingi tayo ng tawad. Pinapatawad niya tayo dahil nauna na mahal niya kasi tayo. That's the reason. For God so loved the world that He gave His only Son. No? So, yun po ang unang point natin. No? So ngayon, hindi lang po nagbigay ang forgiveness ng Panginoong Jesus, may ginawa pa siyang mas malalim pagkatapos ng pagpapatawad. Ano po yung ginawa niya? Number 2, forgiveness releases you from sin.
Forgiveness releases us from sin. Ang pagpapatawad ng Panginoon ang nagpapalaya sa atin mula sa kasalanan. Yun po yung katotohanan. Hindi tayo pinatawad para bumalik tayo sa dati nating buhay o dati nating gawin. Pinatawad tayo para maging malaya tayo sa power ng kasalanan. Okay? Sabi po sa John 8:36, if the Son sets you free, you will be free indeed. Kaya talagang sinishare sa atin ng Panginoong Jesus para makamtan mo ang Panginoong Jesus sa buhay mo. Kasi pag naroon ang Panginoong Jesus sa buhay mo, you will be free indeed. By faith, you are free. Yan po yung forgiveness na ginawa ng Panginoon. Forgiveness releases from sin. Sabi sa Colossians 2:13 and 14, kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi saklaw ng pagtutuli, ayon sa kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama si Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan. Pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Medyo naintindihan nyo na, no? Nagiging familiar na kayo, no? Sa epistles, pag sinulat ni Apostle Paul, mahirap maintindihan. Okay? Pero ano nga mo sabi dito sa verse, no? Sinasabi dito, patay tayo spiritually dahil sa ating mga kasalanan. Wala tayong direct na relationship sa Panginoon. Pero binuhay tayo ng Diyos. Okay? Pinatawad ang lahat ng kasalanan natin. Ito pa, kinancel ang lahat ng record laban sa atin nung ipinako siya doon sa krus. Hindi lang po tinakpan ang kasalanan, kundi tinanggal. Hindi lang po kinalimutan, kundi binayaran ng Panginoon. Kung na-imagine niyo pagka marami ng yung mga sulat-sulat sa pader, sa kalsada? Ha? Kung marami ng vandalism, ang ginagawa, anong gagawin? Pipinturahan, nire-repaint lang. Tapos pag na-fade, medyo lumalabas ng konti pag kulang pa yung coating. Kailangan maraming coating kasi lalabas. Sa ibang bansa, ang ginagawa nun, yung pressurized talaga na water na may something chemical para tanggal, lalabas ulit yung bato o yung semento. So sa atin, tinatakpan lang, di ba? So hindi ganun ang ginawa ng Panginoon sa atin. Ang ginawa ng Panginoon, binura, tinanggal talaga. Okay? Tapos, kumbaga sa utang, okay, na hindi na natin kayang bayaran, tapos may nagbayad ng lahat ng utang natin. So wala na tayong utang. Ito pa matindi. Sinira niya yung resibo. Wala talagang habol, di ba? Wala ka talagang utang, kinancel, wala nang record. So, hindi lang tinakpan ng Panginoon ang kasalanan mo, tinanggal niya ang kapangyarihan ng kasalanan. So ito na po yung dalawang katotohanan tungkol sa forgiveness. Forgiveness is initiated by grace, and forgiveness releases us from sin. Pero, alam ko, hinahanap nyo to eh. Talaga, pinatawad? Okay na tayo. Lakad na tayo. Pinatawad na tayo ng Panginoon eh. Pero may in-expect sa atin na response. May inaasahan ng Diyos mula sa atin. Ito yung panghuling katotohanan tungkol sa forgiveness. Number 3, forgiveness must be received and released. Receive and released. Kung tayo ay nakatanggap ng pagpapatawad sa Panginoon, dapat nagpapatawad din tayo sa ibang nagkasala sa atin. Naalala ko yung EG, di ba? May ganitong part sa EG, sa Experiencing God, no? Sabi sa John 17:20-23,
ito na naman yung isa pang panalangin ng Panginoon bago siya ipako sa krus. Sabi niya, "My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their messages." Sino naniniwala dito sa Panginoon? Taas ang kamay. Kasama tayo sa pinapanalangin ng Panginoon. Okay? Sabi dito, "That all of them may be one, Father, as you as you are in me and I am in you. May they also be in us so that the world may believe that you have sent me. I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one. I in them and you in me, so that they may be brought to complete unity. Then the world will know that you sent me and have loved them even as you have loved me." Alam niyo ba, yun na nga, sabi ko kanina, pinagpipray tayo ng Panginoon before pa tayo nag-exist. So, hindi na po disciples noon ang pinagpray niya. Kasama na po tayo. Sabihin mo sa katabi mo, pinagpray ka na ni Jesus noon pa. Grabe si Lord, no? Lahat ng naniniwala sa Panginoon, sakop ng panalangin ng Panginoong Hesus dito. Anong panalangin niya? Unity. Sabihin niyo, unity. Pagkakaisa ang panalangin niya sa mga anak niya. Ang unity na ito, hindi lang to yung magkakasama tayo, dan na. Hindi po yun ganun. O kaya naman, nag-a-attend ka ng church once a week, unity na yun, hindi pa po. Okay? O kaya naman, meron kang D-group, nagkakaisa kayo, hindi pa yun ang unity. Okay? Yung pagiging active sa ministry, hindi pa yun unity. No? Ito ay pagkakaisa. Ang unity ay pagkakaisa sa puso. Okay? Sabi ng Panginoong Hesus, kung paanong ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. So, ganun ang pinakahangad ng Panginoon. Kung paano nagkakaisa ang God the Father and God the Son, ang dalangin po ng Panginoong Hesus sa atin bilang church ay ganun din, nagkakaisa. No? Ang ibig sabihin po, ang unity dapat ay may lalim o mas malalim. No? Mas intimate. Okay? Spiritually connected dapat tayong lahat. No? Dapat nararamdaman ng bawat isa sa atin na may in pain. Dapat pag may sakit nararamdaman, na concern tayo. Sana nga po lahat tayo kasama dun sa Don't Watch na GC para nakikita ninyo kung ano talaga yung mga pinapanalangin, mga concerns natin. No, may mga karamdaman po doon, may mga namatayan, pinapanalangin doon. Meron pong ipapabura na doon. Pakibura mo na yung pangalan kasi namatay na. Paki-update mo to kasi hindi na updated. So, I hope and pray na ganun po dapat ang unity na nararamdaman po natin. Mas malalim, connected tayo, hindi mababaw. Paano magiging hindi mababaw? Dapat ang sentro talaga or ang pinanggagalingan ay divine. Kay Lord, nagmumula talaga ang unity. Hindi natin kaya eh. Hindi talaga natin kaya. Sa bahay nga lang, 3 kami. Di ba? Minsan nag-aaway-aaway pa kami. Kayo ba ganun din? Kami lang? Kami lang ba? Imagine mo, kami nga lang ni Lee, minsan sa bahay, di ba? Nakakasigawan pa kami ni Lee. Sabi no, 2 na lang, di ba? Pero ganun. How much more kung ganito kadami? Pero ang ending naman namin lagi ni Lee, nagpapatawaran kami. Pero imagine mo, ganito kadami, di ba? Ang hirap unity. Kanina nga lang, kumakanta tayo, may nauuna eh. Hindi magkasabay-sabay kasi ang hirap ng timing. May nauuna, sila nauuna eh. Ba't ka nauuna? Wala sa timing ah. So, may purpose pang unity. Ang sabi ng Panginoon, so that the world may believe. Kasi pag hindi tayo nagkakaisa, hindi maniniwala ang mga tao. Na?
Ang ibig sabihin, hindi ang galing natin sa ministry ang makaka-attract sa kanila, kundi yung pagmamahal, kundi yung unity natin. Di ba? Nakalagay sa Biblia yan, di ba? They will know that we are Jesus' disciple if we love one another. Hindi naman natin pwedeng sabihin na nagkakaisa tayo pero wala tayong pagmamahalan. Imposible. Pero ang nagmamahalan, may pagkakaisa. Kasi we accept our differences, pero hindi tayo nagkakawatak-watak. Ganun po ang ipinapanalangin sa atin ng Panginoon. So ano pang ibig sabihin nito? Unity is our witness. Unity is our witness. Yun ang gagamitin ng Panginoon para makakilala ang ibang mga tao kapag tayo ay nagkakaisa, mga kapatid. Paano mangyayari yun? Paano tayo magkakaroon ng ganitong unity? Iisa lang po ang sagot, kapag si Kristo ay nasa bawat isa sa atin. Kung pinaghahari natin ang Panginoon sa bawat isa sa atin, pag nagsama-sama tayo, talagang magsisimula at lalalim ang unity. No? Kaya posible po ang unity, ang love, and transformation sa atin. Pero kung wala ang Panginoon sa gitna, imposible na tunay tayong magkaisa. Sabi po sa Ephesians 4:32, magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos. Imagine mo, pinatawad tayo ng Panginoon, pero hindi natin kayang patawarin ng iba. Anong klase tayong anak? Anong klase tayong tao? Kaya malinaw po, hindi lang natin tinanggap ang forgiveness, kailangan nire-release din natin ang forgiveness. Alam niyo po ba, pag ibinigay natin ang forgiveness sa iba, hindi naman sila ang pinapalaya natin. Yung sarili natin ang pinapalaya natin dun sa gapos ng kasalanan na binayaran na ng Panginoong Hesus dun sa krus. Parang ganito yan. Isipin mo na may hawak kang bato sa loob ng kamay mo. Ayaw mong bitawan, mahigpit na mahigpit. Kasi, ba't ayaw mong bitawan? Kasi may nakasakit sa'yo. Pero habang hawak mong bato, hindi ka makatanggap. Bakit? Sarado, may hawak ka eh. Di ba? Hindi ka makakonect. Hindi ka makatanggap. Hindi mo matanggap ang pagpapala ng Panginoon kasi sarado ang kamay mo. Ayaw mong bitawan yung unforgiveness. Gusto ng Diyos na ibigay sa iyo ang grace, ang healing, ang freedom, pero sarado ang kamay mo. Kahit anong ibigay niya, hindi mo matatanggap kasi sarado ang kamay mo. Pinipili mong sarado ang kamay mo. That is a choice. No? Pero kapag nirelease mo ang unforgiveness, doon ka magiging malaya, doon ka makakatanggap, doon magiging posible ang pagkakaisa natin. Ganun ang forgiveness. Kapag hindi mo nire-release, hindi mo rin fully mararanasan. Hindi ka makakalakad sa victory kung may hawak ka pa ring nakakabigat sa iyo. So ngayong Resurrection Sunday po, no? Marami pong nakafocus sa empty tomb, pero tandaan po natin, walang resurrection kung walang forgiveness. We have to do it, mga kapatid. We have to let go yung mga unforgiveness natin. Wala pong victory kung hindi tayo magpo-forgive. Walang victory kung walang grace. 1 Corinthians 15:57, ito po yung dulo ng verse kanina, no, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Hindi natin kaya magpasalamat sa Panginoon kung meron tayong ayaw bitawan. No? So ngayon po, malinaw na sa atin ang katotohanan po tungkol sa forgiveness, pero hindi po sapat na malaman natin yung mga katotohanan po dyan. Kailangan nating i-apply. Diba? Dahil ang forgiveness, hindi lang ito teaching, hindi lang ito doctrine, hindi lang ito dapat pakinggan, dapat ito ay ginagawa.
Dapat ito ay dinidesisyonan. Paano natin i-apply ang mensahe po natin ngayon? Number 1, receive God's grace. Tanggapin po natin ang biyaya ng Diyos. Lord, salamat kasi pinatawad mo na ako nung makasalanan pa lang ako. Salamat sa kaligtasan, Lord. Yun po ang una dapat dating response, no? Pero maging honest po tayo, hindi po madali yan. Alam na nating pinatawad tayo, pero hindi natin matanggap. Bakit na? Kasi feeling natin, Lord, ang dami ko ng mali eh. Lord, hindi ko kasi mapatawad yung isa eh. Lord, kaya mo ba akong patawarin, Lord? Meron pa ring guilt and shame na paulit-ulit. Pinatawad na tayo ng Panginoon, pero pabalik-balik yun. Tandaan po natin, hindi mo kailangang maging deserving para mapatawad. We don't deserve anything. Just receive God's grace. So, mga practical na pwede natin gawin, no? Tigilan na po natin ang pagre-replay ng past mo. Kasi replay tayo ng replay. Nako, kung nanood kayo ng CBN Asia na ano yun ulit? Ako'y sa'yo? Anong sa Bisaya nun? Ha? Sa imo ako? Pinanood niyo ba yun? Panoorin niyo yan, nasa YouTube na eh. Yung CBN, palabas nila Lenten season. Panoorin niyo po. Kasi, ang katotohanan naman yan, pabalik-balik po talaga. Binabalik sa'yo ng kaaway. Kasi alam na yung pattern mo, alam ng weakness mo. Hindi siya nakakabasa ng puso't isip natin, pero yung patterns natin, nalaman niya na. Kaya, yung mga nalagpasan mo, ibabalik lagi sa'yo. Ito kainaan mo, di ba? Di ba dito ang kasalanan mo? Sige nga, kung talagang binago ka na, tutuksoy na tutuksin. Mga kapatid, part ng buhay yung nalalaglag ka uli, nadadapa ka uli, nagkakasala ka uli. Pero hindi yun dapat pinapamuhay. Dapat yun ay ipinapanalangin sa Panginoon. Lord, palakasin mo ako dito. Lord, patawarin mo ako. Gusto kong mamuhay ayon sa kalooban mo, Lord. Dapat ganyan po ang ginagawa natin. So, tigilan na po natin ang pag-self-condemn natin. Okay? Tanggapin po natin na pinatawad tayo ng Panginoon. Period. Ngayon, mamumuhay na ako sa naisin ng Panginoon sa akin. Pwede po nating sabihin, hindi ako perfect, pero pinatawad ako ng Panginoon. Diba? Meron dati yan eh. Christians are not perfect, they're just forgiven. So live with it. Hindi tayo perfect, pero pinatawad tayo ng Panginoon. And that is enough for us. Ano pa? So, another application is walk in freedom. No? Pagka pinatawad tayo, mamuhay tayo ng may freedom, may kalayaan. Hindi parang bihag. No? Marami pong Kristiyano pinatawad na, pero bound pa rin. Free na, pero parang nakakulong pa rin. Bakit? Kasi hindi naglalakad, hindi nilalakad ang freedom. Hindi pinapamuhay ang kalayaan na natanggap, no? So, to apply, kung may kasalanan kang paulit-ulit, di lumayo ka sa trigger. Alam naman natin yan. Di ba? May mga triggers tayo, di ba? Sa freedom nga, yung mga nakapag-freedom, di ba? May nakasakay daw sa'yo. Inaabangan ka, pinipindot kung saan ka weak para bumigay ka doon. Di ba? Lumayo ka. Layuan mo yung mga triggers. Yung mga tukso, layuan mo. Oh, ano pa nga? Di ba may kanta yun? Hindi na alam ng ng bagong mga generation. O tukso, layuan mo ako. Mali, ikaw ang lumayo. Tama? Ipanalangin mo na mapalapit ka kay Lord, mapalayo ka doon. Pero, it's a decision. Layuan natin ang mga trigger, no? Kung may addiction, magpatulong. Kaya tayo may small groups. Hindi natin pwedeng sabihin sa lahat ng ito pag pinagdadaanan mo. Okay? Pero, sa small group mo, yun ang design nun, magkaroon ng intimate na usapan.
At doon ka babantayan, doon ka alagaan, doon ka encourage na magpatuloy ka, kahit padapa-dapa ka. Ano pa? Kung may habit, palitan ng godly discipline. Ganun lang yun. Practice makes you better. So tandaan po natin, freedom is given, but it must be walked out daily. Kailangan pinapamuhay natin ang pagpapatawad ng Panginoon at ang freedom na binigay niya sa atin. Hindi ka na alipin, hindi ka na controlled ng past mo. Ikaw ang may control, hindi ang kaaway. Ang Panginoon, pag nagpapailalim ka lagi, tutulungan ka para mapalakas ka. Hindi ka defined ng kasalanan mo. Di ba? Binurangan ng Panginoon. Pinilas pa yung mga proof. Kaya pwede nating sabihin, malaya na ako, kaya lalakad ako ng may kalayaan. And then, pangatlo, release forgiveness to others. Ito yung pinaka-challenging. Hindi lang natin tinatanggap ang forgiveness, dapat ibinibigay din natin. Kaya kung magpapakatotoo tayo, no, may mga tao bang nakasakit sa'yo? May mga tao bang hindi nagsusorry sa'yo? Bakit mo papatawanin? May mga taong parang hindi deserving patawarin. Pero tandaan po natin, hindi ka pinatawad ng Panginoong Jesus para magtago ka ng unforgiveness. So, anong gagawin natin? Pangalanan mo sa puso mo kung sino sila at yun ang kailangan mong patawanin. Ipanalangin mo sa Panginoon. Hindi naman tayo mamadali ng Panginoon. It's a process. Di ba? Ipanalangin natin, Lord, tanggalin mo ito. And then, you will just find out, wala na yung galit mo at kaya mo na magpatawad. Ganun ang Panginoon. Pwede rin namang ganito, pwede rin namang mahabang process. Pero ang mahalaga nun, dinidesire mo, hinahangad mo na magawa ito. Ipag-pray mo sila, kahit hindi mo feel, piliin mo magpatawad kahit masakit. Dahil forgiveness is not emotion, it's a decision. Tandaan po natin, hindi sila ang pinapalaya mo. Pag nagpatawad ka, ikaw ang napapalaya. Okay? Kung gusto po natin maranasan ang victory ni Jesus, tanggapin mo ang grace, lakaran mo ang freedom, at i-release mo ang forgiveness. Mga kapatid, ito ang simula pa lang ng ating preaching series ngayon na Undefeated. At hindi po nagsisimula ang victory sa lakas po natin. Nagsisimula ito sa forgiveness na galing sa Panginoong Jesus. Bago niya tinalo ang kamatayan, tinapos muna niya ang kasalanan doon sa krus. At kung ikaw ay pinatawad na, hindi ka natalunan, you are undefeated. Kay Kristo, you are undefeated. So ngayon po ay magre-respond tayo. Habang aawitin po natin ang awit na ito, yung kaninang inawit po natin, no? Yung Jesus Our Living Hope. Huwag po natin kakalimutan na sa lahat ng nangyayari sa atin, whether sa loob man o sa labas man, ang Panginoong Jesus ang nagbibigay sa atin ng pag-asa sa buhay na ito. Amen? Kaya huwag po tayo mawawalan ng pag-asa dahil yan po ang ibinigay sa atin ng Panginoon nung siya ay namatay doon sa krus at muli siyang nabuhay. Pwede po bang tumayo tayong lahat and let's worship the Lord through this song. Lord, salamat sa forgiveness mo, Panginoon, sa amin. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven.
lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, Lord. Habang inaawit natin ang living hope, inaalala po natin ang ginawa ng Panginoong Jesus doon sa krus. At ang forgiveness na tinanggap po natin ay hindi cheap. It's really precious, priceless ang ginawa ng Panginoon. May katawan. Ang katawan niya ay nasugatan. May dugong ibinuhos na so precious. Kaya naman, I hope and pray na talagang maging free tayo sa any bondage of sin and darkness sa ating mga buhay. Huwag po tayo mawalan ng pag-asa, mga kapatid. Marami pa tayong kakaharapin dito sa mundo. Pero ang Panginoong Yesus ang ating pag-asa sa buhay. Amen. We are looking forward sa lahat ng gagawin pa ng Panginoong Yesus sa atin. Amen ba? Amen. So ngayon po, idadako na po tayo sa ating communion.
pwede na po kayong umupo at habang ipapanalangin po natin ang ating communion emblems. Ngayon po, ihanda natin ang ating mga puso. Kung may kasalanan po tayong kailangan isuko sa Panginoon, isuko po natin. Kung may kailangan tayong patawarin, patawarin po natin. Huwag po nating hawakan ang mga pinalaya na sa atin ng Panginoon. Manalangin po tayo. Father God, salamat po Lord sa pagkakataong ito. Ang nais namin Panginoon ay talagang humarap sa inyo ng buong puso at wala nakakahadlang Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. Kung meron kami Panginoon dapat na ipagpatawad Panginoon sa iba, mapatawad din namin sila Panginoon. Tayaan mo Lord na kami ay talagang makasunod Panginoon, maging malaya Panginoon sa inyo. Maraming salamat po, O Diyos, even sa aming communion. Hayaan mo, Lord, na maging memorable, maging celebrative ito, Panginoon, sa amin. Salamat po ng maraming, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na pong i-distribute habang aawitin po natin ang awit na ito. Let's continue to the attitude of worship. Huwag po natin bibitawan ang focus natin sa Panginoon. Let's sing. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found, was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life My chains are gone. endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Tumayo po tayong lahat.
Basahin ko po ang Matthew 26 to 28. Hawakan po natin ang tinapay, ang banal na hapunan. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinaghati-hati niya iyon. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan." Sabay-sabay po natin kainin. Hawakan naman po natin ang ating mga simbolo ng dugo ng Panginoong Hesus. Pagkatapos, dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, "Kayong lahat ay uminom nito sapagkat ito ang aking dugo, na katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami." Sabay-sabay po nating inumin. Salamatan natin at purihin ang Panginoon. Hallelujah, Lord. Sige po mga kapatid, pwede po tayo magsalita ng papuri sa Panginoon. Sabay-sabay po tayo as one, in unity. Maraming salamat po aming Diyos Ama sa kabutihan mo, Lord, sa biyaya mo, Lord, sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa pag-ibig niyo, Lord, sa amin, Panginoon, na kami ay pinatawad niyo sa aming mga kasalanan. Kahit hindi pa kami, Lord, humihingi ng tawad, kahit hindi kami, Lord, deserving, Panginoon, pero you died on the cross for us, Lord. Kaya, Lord, marapat lang na mag-respond kami sa inyo, na humingi kami ng tawad, Panginoon, sa inyo. At kami, Lord, ay magpatawad din sa mga taong nakasakit, Panginoon, sa amin. Lord, salamat dahil nung pinatawad mo kami, Lord, ay napalaya sa kapangyarihan ng kasalanan, Panginoon. Yet, kailangan namin mag-decide, Panginoon, araw-araw na ipamuhay, Panginoon, ang kalayaan na ito, Lord, na nagmumula, Panginoon, sa inyo. Lord, maraming salamat po, O Diyos. Maraming salamat po, Lord, sa grace mo sa amin, Panginoon. Kakayanin namin sa araw-araw, Lord, na talagang mamuhay ayon, Lord, sa kalooban mo, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, hindi namin kaya pa rin ang hindi magkakasala, Panginoon. Pero ang biyaya mo, Lord, ay enough para sa amin, Panginoon. Hayaan mo lang na meron kami laging opportunities, Panginoon, na magbalik, Panginoon, sa inyo. Humingi ng tawad, lumuhod, Panginoon. Dahil ang nais mo, Lord, sa amin, hindi kami maging talunan na mga anak mo, kundi mga mananagumpay, mga victorious and undefeated, Panginoon. Lord, magagawa lang namin ito kung kami ay nananatili, Panginoon, sa inyo. Maraming salamat po, O Diyos. Patuloy mo kaming palakasin. Hayaan mo, Lord, ang banal na Espiritu ang laging magpapaalala, Panginoon, sa amin, mga dapat naming gawin para mamuhay kami ng naaayon, Lord, sa kalooban mo. Lord, we are your church. Mahirap din kami magkaisa, Panginoon. Pero ang dalangin mo sa amin, magkaisa, Panginoon, kami. Lord, didesisyon na namin, Panginoon, na patawarin ang sino man, Lord, sa amin na mga kapatiran, Panginoon, na nakasama ng loob sa amin or kami man, Panginoon, na nakasama ng loob sa kanila. Hayaan mo, Lord, na maging natural ang paghingi ng tawad, Panginoon, sa amin. Lord, hayaan mo, Lord, na maging malaya, Panginoon, ang aming mga usapan, Panginoon, patungkol sa mga bagay, Panginoon, ng mga mahihirap pag-usapan, Panginoon. Lord, pagpalain mo, Lord, ng mga D-group leaders, Panginoon, na talagang gagawin ito, ipapatupad, Lord, sa kanilang mga maliliit na grupo, Panginoon. Pero, Lord, ganun pa man, Panginoon, ang biyaya mo pa rin, doon kami pa rin, Lord, nakaasa, Panginoon, sa kapangyarihan mo at sa kalayaan, Lord, na ibibigay mo, Panginoon, sa amin. Hayaan mo, Lord, na magawa namin ito, magampanan namin, Panginoon. Upang sa ganun, Lord, talagang magliwanag kami sa iba. Makita nila, Panginoon, kung sino talaga ang mga anak mo, Panginoon. Kami na nagkakaisa, kami na nagmamahalan, Panginoon. At mag-umapaw ito, Panginoon, sa amin, makita ito, Lord, ng mundo, Panginoon,
para makilala ka din nila sa kanilang mga buhay. Oh Lord, hinahangad namin ito, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Lord. Dakila ka, Panginoon, para hindi ka ibahagi sa iba, Panginoon. Napaka-dakila na pagmamahal mo, Lord, at ang kaligtasan para hindi, Lord, ipamalita sa buong mundo, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po, Lord. Sa aming pag-iwahiwalay din, hayaan mo, Lord, na yung may mga karamdaman, makareceive, Lord, ng healing touch mo, Panginoon. Samahan mo sila, Panginoon. Yung mga nangangailangan financially, Panginoon, we pray, Lord, na ibuhos mo sa kanila ang wisdom kung paano, Lord, i-strategize ang kaperahan nila, Panginoon. Ganon din, Panginoon, ang aming bansa. We pray, Lord, yung gera, Panginoon, doon sa Middle East, Panginoon, dalangin namin na tumigil na, Panginoon, dahil marami nang nahihirapan, Panginoon, ng mga kababayan. Marami na, Lord, nahihirapan din ng mga bansa, Panginoon. We pray, Lord, na samahan mo ang iyong mga anak, Panginoon, para, Lord, magampanan namin ang mga dapat naming gampanan bilang mga Kristiyano, Panginoon. Lord, ganoon, Panginoon, si Pastora Nina na nasa Nasugbo, Panginoon. Ikaw, Lord, ang patuloy na mag-ingat, Panginoon, sa kanyang pag-uwi. Ganoon din, Panginoon, ang inyong lingkod, Panginoon, at si Sister Leia, Panginoon. Pupunta kami sa pasimula namin, Lord, ng outreach, Panginoon, namin sa Kabuyaw. Ikaw, Lord, na mag-ingat din, magpala, Panginoon, sa amin. Nawa, Lord, ay maging matagumpay yung aming launching doon, Panginoon. Pagpalain mo rin, Lord, yung aming tahanan, kina Brother Dennis and Ruby Guevara, Panginoon, at yung Aninyon family, Panginoon, na tutulong, Panginoon, doon. Ang dalangin namin, samahan mo kami. Ang nais mo, Lord, sa amin ay talagang ikalat namin ang Ebanghelyo. Magsimula kami, Lord, ng mga churches. Saan man kami, Panginoon, ang dako mo, maaaring itanim, Panginoon. At Lord, dalangin namin, nasamahan mo kami. Hayaan mo, Lord, ang grace mo, ang pagpapala mo, Panginoon. At ang pagmamahal mo, Lord, ay sumaamin, Panginoon. Ngayon, hanggang sa mga susunod na araw, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Tinataas ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless everyone. Magbatian po muna tayo bago po tayo umuwi. See you po sa susunod na linggo.